ang 10 utos ayon sa Exodus 20, walang makasunod yan ni isa. Ngayon, pag inaral mo ang pag-position sa tao bago siya bago, lahat ng tao, sabi ni Paul, ikukulong sa pagkakasala. So, since birth, talagang pagsisimula na sa ganyan talaga yung mamuhay sa daigdig, tradition, kasala siya sa iba't ibang klase ng pagkakasala hanggang siya baguhin. Ngayon, yung panahon na binago, na tinangka, malinaw sa ating panahon na pagdating ng buwan, ang first month of the year sa Hebrew is isa. Na yun ay inaral din na kalahati ng April, kalahati ng March, which is biblical siya sa Lucas chapter 1 sa computation of the time ni Christ at ni Mary ay Gregorian calendar na po ng time na yun. Yun na pong gamit nila dyan. Ngayon, yung declaration sa birth pagdating ng 9 months, ang bilang doon talagang kung bilang siya pagdating ng 9 months is March, hindi December 25. Isa yan sa mga tinutukoy na tinanggang baguhin ang panahon. Kasi nung nabuhay na maguli ang Panginoon, ang nagsumbong ng mga gwardya doon sa pinuno ng mga saserdote, mga pare na nabuhay, ang sabi ng leader, kung nandito yung pera, sabihin nyo na ninakaw ang kanyang bangkay. Hanggang ngayon kumalat yan, sabi sa Biblia, yung issue na yan. Kasi nga, may propesya na tinangkang baguhin ang panahon. Halimbawa, information, mga nangyari sa Biblia. Kaya pagdating sa ating pananta, di na nagbabasa, nakikinig lang kung anong sinasabi ng pare. Tapos, sinabing, sign of the cross, sa mga ang tao. Oh. Tapos, may post sa Bible na ang cross, ang ibig sabihin, Father, Son, and the Holy Spirit. Di sabi ko, saan sa scripture nakasulat na ang cross ay ibig sabihin, Father, Son, and the Holy Spirit. May nagahalin sa akin. Okay lang yun. Ninigay na ako sa kanya na ang cross na ginampanan ni Kristo is to fulfill the ministry. To fulfill the ministry. To save and to redeem. Yan ang fulfillment ng salvation. Ngayon, yung Father, Son, and the Holy Spirit, Great Commission yan sa ilalim ng Matthew chapter 15, 19 and 20. Yan ang tamang paliwanag. Inilapat nila yung sign of the cross, Father, Son, and the Holy Spirit. It's a scripture. Sabi ko, saan sa scripture mababasa na ang sign of the cross is Father, the Son, and the Holy Spirit? Kasi yan naman talagang salita ng mga Katolik eh. Ngalan ng Ama, Anak, and Yun na nga. Yan ang tinuturo diba? Yung mga Katolik ko ng Roman Catholic, ng kinakrisna natin, na hindi sa Biblia. Yan ang war dyan, war. Gira yan. Kaya hindi siya pwede na hayaan, hindi siya pwedeng sangayunan pagdating sa pag-aaral, sapagkat kailangan nakasulat sa Biblia yung sinabi at pananampalataya ng isang tao. Kaya sabi ng Buddha, iahon niya sila sa apoy. Kaya yung salitang, mine is mine, yours is yours, walang talatang gano'n. Magkasawa lang yan, hanap buhay mo. Kumbaga ang salita ng iba, kaya mag-born again, kami, Katoliko, parehas na naman tayo sa Diyos. Yan ang mga katwiran ng iba. Pero hindi biblical ang kanyang paglilingkod. Ngayon, kung hindi kaya ng sino man turuan, sino man tao, ay yung mga ministro ng Diyos, sabi kanina, hindi kilabot sa gawa ng mabuti, kundi sa gawa ng masama. Ibig sabihin, pag mali, pagsalita talaga yung mga yan. Kaya isa yan sa mga ginagawa nila yung mga panahon na yan. Like, celebration po ng Passover. Ang Passover, ang communion, ginagampanan po yan ng anong oras? Hapon. Kaya huwag ka na mag-communion, sister. Mag-communion ka, huwag kang susunod na subuan ka ng pari ng umaga. Ang communion
communion, Passover, hapon po yan. Hapunan, hindi po almusal. Kaya ngayon, seeking communion, ay tayo no, sige naman. Ating alam eh. Yan pala hapon. Kaya, pagbago niya, sumunod na tayo. Ay, so, number 1 pa tayo noon sa tradition. Ngayon, tinamaan tayo ng mga sakit, tinamaan tayo ng mga problema. Nung naintindihan natin, nahirapan tayo para magka-recover. Ngayon, sa tulong ng Diyos, naka-recover tayo. Pupusuhin naman natin ang ating kalayaan. Hindi rin pwede. Kailangan pagyamanin yan, pagtibayin yan, at magiging isang pundasyon like Jesus Christ. And then, magiging isang pundasyon, magiging leader ka sa katwiran ng Diyos. Kaya ministry natin reconciliation, pero lahat ng binago, binalik ng Diyos sa original. Pag tinanong ka, anong patunay mo na binago ng Diyos? Tingnan mo sa Biblia yung Acts chapter 3 verse 21. Yan ang nag-restore. Okay, basa. Acts chapter 3 21. Na siya'y kinakailangan tanggapin ng langit hanggang sa mga panahon na pagsasauli sa dati ng lahat ng mga bagay na sinasalita ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ng kanyang mga banal na propeta buhat pa nung ng una. Yung propesya sa resurrection ni Jesus Christ, nagkaroon ng katuparan after death and resurrection ni Cristo. Pero may propesya na yan sa mga propeta. Ngayon, nung tinanggap niya sa langit, sabi doon, ibalik ang lahat ng bagay sa dati. Binago, di ba? Binago. Ibabalik ni Cristo ang lahat ng bagay na binago. Ayan, ang tanong, paano mabalik ni Cristo? Espiritu siya. Pag lumakad ang tao ayon sa kahilingan ng kautusan, lumakad ayon sa Espiritu, resurrection na rin sa kanya yan. Kaya sabi doon, mapalad ang taong nakalakip sa unang pagkabuhay ng maguli. Pag nag-resurrect siya, ibig sabihin, siya ang magbalik din. Kasi ang Espiritu ni Cristo, Romans 8, manahan sa kanya, at ituturo sa kanya kung paano po i-restore ni Cristo mula sa tama na ngayon naging mali, ibabalik niya sa dati. Ikaw ang gagamitin ng Espiritu. Sa anong paraan? Sa paraan ng kanyang paggoberno. Tingnan mo ha, buti na tanong niyo ito eh. Praise the Lord. Dito ngayon sa tanong ni Sister, sa Isaiah chapter 9 verse 6, Tagalog, English natin eh. Ito po, Isaiah 9:6. Sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatag sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawagin kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. 7. Anong nagiging resulta ng kapayapaan? Ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magkakaroon ng wakas. Yan. Saluklukan ni David at ang kanyang kaharian upang itatag at upang alalayan ng kahatulan at ng katuwiran mula ngayon hanggang sa magpakailanman. Isasagawa ito ng sikap ng Panginoon ng mga hukbo. Isa pa. Isaiah chapter 22 verse 21. 22:21. At aking susuutan siya ng isang balabal at patitibayin siya ng isang pamikis at aking ipagkakatiwala ang iyong pamamahala sa kanyang kamay at siya'y magiging ama sa mga nananahan sa Jerusalem at sa sambahayan ni Huda. Tingnan
NIV sa inyo kasi ang nagtaka ako, itong Mateo, kasama yan sa civic books na erroneous doon sa King James Bible. Pero para sa atin, bilang Minister of Reconciliation, lahat ng aklat basta hindi nagpuro sa katumaan, pinaniwalaan natin. Kaya maraming mga pastor pala na gumamit ng King James Bible, nalito sila sa mga palatuntunan ng Diyos. Kasi pag ginamit po yung word ng government, Isaiah lang ang madalas din nakita. Pagdating doon sa ibang books, hindi na nakita. Kaya nagkaroon ng discrimination sila sa ibang mga religions. Bakit na rin ito? Tayo, nung kausap ko po yung Roman Catholic teacher, wala siyang mga verses na nilagay. Nung nag-post ako ng just for asking, not to convince, just for information lang, not to convince, ganyan. Nag-comment siya ng confusing. Pag inaral mo yung confusing sa English, parang sa kung English person na parang sanay ka na doon. Pero sa Tagalog, na hindi ka sanay mag-English, parang hindi maganda. Pero pag tinignan mo yung interpretation doon, yung nakakalito. Talagang nakakalito kasi hindi gumamit sila ng scripture kasi lang sa puro ng mga ninuno na sinusundan nila. Yan ang confusing, nakakalito. Kaya malaga ang pag-aaral talaga na Biblia ang gamit. Especially the government. Kasi yung tanong ni Mr. Pilla, yung tinangka ng baguhin ng panahon, kalahati ng isang panahon, computation po ng government yan. Government ang nagpo-compute yan. Kasi sila ang government, yan po ang mag-rule ng tawag dito yung constitution sa atin. Yan din po ang mag-rule sa law and ordinances of God, yung government. Tayo under Jesus Christ government. Under Jesus Christ government. Kaya nasa atin yung authority sa tulong ng Diyos para i-rule ang civil government from the divine government. Kaya abogado ang magiging katayuan talaga dyan ni Apostol Pablo. Kaya sa ating pananawa, sa ating Paul, ako wala sa laman, sa harapan, ngunit ako ay nasa Espiritu. Espiritu ni Christ, kailangan lumakad ayon sa Espiritu. Yun ang kahilingan ng Diyos. Hindi lumakad ayon sa laman. Kasi kung lumakad ayon sa laman, hindi mag-record na tayo marami. Utusan natin naman kahit sila. Wala nang problema sa misyon. Gasolina namin kano Batang Port. Kahit saan magtuloy natin, ang dami. Wala din magawa ang kahilingan. Kailangan lumakad ayon sa Espiritu. Pero ang mag-provide yan, the government of God. So, literally, kayang gagamitin na ito. So, mas bigyan natin ang priority, yung mission natin sa Panginoon under Jesus Christ government. Binago na eh. Anong gagawin natin? Sunod na natin. Okay, kumprahin, paano natin? Not by physical, but spiritual. Yung ano pa, Bishop, di ba ano ngayon, yung, ano ba, as Wednesday, kasi ginogol ko yung ano, yung as Wednesday. Nakita ko yung unang Korinto 5:7 ata yun. Ito, unang Korinto 5:7. Nakalagay dito is ano, alisin ninyo ang lumang libadura upang kayo'y maging bagong limpak. Katulad sa kayo'y walang libadura. Sapagkat ang kordero ng ating Pasko ay pinaihanin sa makatuwid bagay sa Kristo. So, ibig sabihin, yung mga, yung ano na yan, Mga traditions of man yan. o tradition. Kasi yung mga tradition, nirefer nila niyan sa Diyos. Ngayon, nung naihain na si Kristo, tagumpay na sa cross ng Calvary, siya na yung katuparan lahat. Nung tatanggalin na, alisin na yan.
Yung may libadura na yan. Yung pagpatay ng hayop, yung mga tradition, pamahiin, pinaalis na kasi nga si Kristo ay hain na. To save us and to redeem. Kaya yung Ash Wednesday, na yearly tradition, na laging ginagawa, yan ang pinatanggal na yung tradition niya. Kasi hindi yan kay Kristo, sabi doon sa Colossus 2:8. Kaya huwag na tayong, ay tayo, huwag na tayo kung paano. Dahil sa isang Kristo ay naihain. Oo. Ihayan. Ngayon, kapag hindi lumalaban ayon sa Espiritu, yun ang sabi ni Apostol Pablo. Tingnan natin. 1 Corinthians chapter 8, verse 6. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang. Ano ba? Ang Ama na buhat sa Kanya, ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa Kanya. At isa lamang Panginoon si Kristo Kristo. Nasa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa pamamagitan niya. Yan. Tuloy. Gayon may wala sa lahat ng mga tao ang kaalamang iyan, Yan. kundi ang ilan sa hanggang ngayon ay nangagmimihasa sa Diyos-Diyosan, ay kumakain ay parang isang bagay na inahain sa Diyos-Diyosan. Yan yan. At ang kanilang budhi, palibasay mahina, ay nangaghahawa. Yan. Kapag pastor ka ngayon, mahina ang loob mo, hindi ka lumakan ayon sa Espiritu, hawa ka niyan. Ikaramihan naman sa mga ganun eh. Kasi di ba Dora, Diba? tinutukoy ng sinasabi mo, kailangan alisin nyo. Alisin na. Kaya ngayon, yung unawa na yan, wala sa lahat ng tao. Ayan, pag pinaunawaan ka na, huwag mo nang sundin yun. Kasi pinaunawaan ka na yan. Pero yung unawa na yan, wala sa lahat ng tao. Kasi hanggang ngayon, nagmimiyasa ang tao sa Diyos Kristo. Yan, mga traditions na yan. Mga pagan practice, heathen practice. Yung mga lumang panahon sa Oo, mga wala pa sa mga ninunong natin kasi sabi nga doon sa binasa kanina, kayo na pangaligawan sa mga tungkulin. Kailan? Wala pa sa inyong mga ninunong. Kaya sabi ng Revelation, lumabas kayo bayan ko. Kaya pag tininan mo yung chapter 17, chapter 18, 19, and 20 sa Revelation, nandyan lahat ng problema ng buong building. Ibig sabihin doon sa Daniel 7:25 na yun, ay 5:25 na yun, na ibinigay na sa iyong kamay, sa inyong kamay ang panahon, kalahati ng panahon. Kasi yung panahon ng kalahati ng panahon, tinan nyo, kaya ayaw kong i-live yan eh, kasi may gumagaya sa atin yan. Pag tinanong sila, hindi nila may paliwanag. Dito naka-live, video lang ito. Hindi, ibig sabihin, hindi ko yan ipopost. Hindi, yung paliwanag kasi dyan, Daniel chapter 9 verse 7 and Daniel chapter 7 verse 25. Yung mga versikulo nag-aabot yan. Like 70 weeks of Daniel, mga ganun. Mga 3.5 yan. Ang aral ng karamihan pinahisiran dyan yung tribulation and great tribulation, rapture or caught up in the air, 3.5 years. Ang pinupukasan nila yung caught up in the air, 3.5. Hindi nila napupusan yung weekly. Kaya nasunod nila yung aral na yon, talagang meron namang caught up in the air, spiritual, Ephesians chapter 2, aral ng sanlibutan, hangin, aral yan eh. Pero hindi nila napupusan yung weekly. Kaya pagdating ng first day of the week, Trinitarian, born again, churches ngayon, tampak pagdating ng linggo. Hindi na napukusan yung weekly. Kasi doon sa weekly, may second day, may first day of the week. Sa tulong ng Diyos, hindi na lang ating kaisipan para pukusan yung weekly. Kasi po, bago ka dumating sa monthly and yearly, dadaan ka siyempre sa day, and then week, and then month, and then year. Yan ang tatlo eh. Sa oras naman, dadaan ka sa seconds, dadaan ka sa minute, dadaan ka sa hour. Yan. From the beginning up to the end. Start to that.
may mga competition dyan na ililinaw talaga kung bakit hindi linggo ang first day of the week at hindi Sabado ang seventh day of the week. So, ang Sabat ng Hudyo is about the shadow, ang katuparan sa Kristo. Matupad lang ngayon yan kapag ang mga leader ay lumalakad ayon sa Espiritu. Kaya yung iba, naghihintay na mamatay mo na bago papasok sa karir ng Diyos. Hindi. Kasi sa literal na kaisipan, flesh and blood, hindi pwede makapasok sa karir ng langit. Pero sa paliwanag ni Apostol Pablo malinaw, ang Espiritu ni Kristo, kapag nalahan sa isang katawang may kamatayan, magbibigay buhay. Kapag ang isang tao na malakad ayon sa Espiritu, naibigay niya ang kahilingan ng Diyos, ang kahilingan sa kautusan. Pag lumalakad siya ayon sa Espiritu, hindi pwede ka pumasok sa karir ng Diyos. Manifestation, ibig sabihin mo, hindi nung may pinto, papasok ka ng gano'n, hindi. Yung manifestation ng pananahan. Happy birthday. Pag pinanahanan ka, pag inalo ka ng pera, inalo ka ng ano, hindi ka. Kasi hindi mo talaga trabaho yan. Pero pwedeng ipagkatiwala sa kanya kasi may 7 elders na puspos ng Espiritu para mamahala doon sa material na bagay, sa mga kapos, sa mga wala. Ay pagkaloob sa atin, salamat sa Diyos. Kaya really ang mga lumalakad ayon sa Espiritu. Kasi po, bawal ang corruption dyan, bawal ang politics system, bawal yung palakasan, bawal. Kasi ang sistema ng civil government, ganyan. Ang reason nila para sa pag-isa. Yes, tama. Kaya lang, kapag ikaw naglilingkod ng tama, pahirapan ka pa rin. Hindi ganun. Kasi po, naglilingkod ka ng tama, special ka sa Panginoon. Priority ka sa Diyos. Kayo naman magtanong. Ako naman magtanong. Ito mga kapatid. Anong verse? Roma 14, verse 10. Natapot ikaw, bakit tumawag ka sa iyong kapatid? At ikaw naman, bakit pinawalang halaga mo ang iyong kapatid sa patay? Tayong lahat ay kakayo sa lapangan ng Tuhan ng Diyos. Amen. Parang galit ka. Oh. Hindi. Sa paghatol, pinag-iingat tayo sa paghatol. Okay. Doon sa talatang iyon, pinakasintro yun, no? Sinasabi na ang mga leader ng church, binigyan sila ng karapatan maghatol sa loob ng church. Ang sa labas, Diyos. Pero, ang mga banal, binigyan sila ng authority ng maghatol sa labas at sa loob. Yan. Ngayon, kung maghatol ka ngayon, halimbawa, sa labas, at maghatol ka na rin ngayon sa loob, pero ikaw naghatol, nasa ilalim ka naman ng tradisyon ng sakibutan ito, kaya tanong, bakit ka humatol sa iyong kapatid? Eh, ikaw din nahatulan eh. Unless, Romans 4, lumakad siya ayon sa Espiritu, ang hatol niya tama. Halimbawa, kailan ang perfect birth ni Jesus Christ? Look at the Lucas chapter 1 verse 26. Pag sinabi mong March, base doon sa competition, ibig sabihin, tamang hatol yun. Pag sinabi ng Colossians chapter 2 verse 8 na hindi yan aral kay Kristo, yung mga traditions of men, ano ba yun? Yung paghain ng dugo, yung mga pagsamba sa Diyos-Diyosan, yung mga pamahiin, yung mga minana, mga ninuno. Hindi na kay Kristo yun eh. Kaya pag naghatol ka at namuhay ang tao doon sa mula sa tradisyon ng kinagista, ang sabi ni Paul, bakit ka humatol? So yun, pag lahat kayo aharap sa hukuman ni Kristo. Oh. Ang fellowship, hukuman ni Kristo yan. Ang Word of God, ang pangangaral, hukuman ni Kristo yan. Kaya po, sa weekly service, nasanayan ng mga born again Christian,
Joyful sa Panginoon, joyful, joyful, joyful. Pagkatapos, worship, solemn song. Pagkatapos, testimony, o kaya word of God. Word of God. O tatlong pastor, tatlong word of God. Ngayon, kung aralin mo sa korte, may judge, may lawyer, at may complainant or may accused. Sa korte, sa loob ng 12 hours, depende sa presiding officer kung pahabain niya o paikliin niya, pwede siyang makapag-conduct ng hearing sa loob ng isang araw na 7, 5, 6. Kaya pagdating sa korte, nakikita mo may kasong rape, may kasong bribery, may kasong kanya-kanyang kaso. Sa isang hukom o piskal sa courtroom na yun. Kanya-kanyang kaso. Sa atin naman, sa spiritual, kanya-kanyang gawain. Sayaw doon, sayaw dito, sigaw doon, sigaw dito. Pagdating sa Word of God, ano ba talagang topic dyan? Galit kasi bang mga churches, galit kasi bang mga churches, naghatol kasi bang mga churches, naghatol kasi bang mga churches. Pero pag tinignan mo ngayon ang position ng taong yan, nasa ilalim ng traditions of men. Kaya sabi ni Paul, bakit ka humatol? Lahat na tayo harap sa hukuman ni Kristo. Ibig sabihin dapat ang fellowship in every churches, sistema ng court order. Talagang sulong siya. Ang tanong, basta bawal ba yung mag-joyful? Hindi, bawal. Ibig, ginawa niya yun eh. Ba't ginawa ni David? Kasi nagkasala siya naman sa Diyos. Eh, once lang ginawa ni David yun eh. Nanambalik ang presence ng Diyos sa kanya, hindi siya gumawa ng pagkakasala, and then, nag-manifest sa kanya yung presence ng Panginoon. Kaya sabi niya, bigyan mo ako ng pusong dalisan. Binigyan siya ng Diyos kasi nag-prepare sa Panginoon. Ngayon, ginawa ng church. Hindi natin kinakanta yun. Ngayong linggo, tatalon-talon. Sunod na linggo, tatalon-talon. Sunod na linggo, tatalon-talon. Look at their lives. Paano ina-apply ang Word of God? Hindi. Nasa ilalim ng tradition naman. Pagdating ng tradition, sabay. Pagdating ng tradition, sabay. Lingguhan, sabay. Komunyon. Paano sila mag-correct sa daigdig na sila naman ay nasa ilalim ng tradition naman? Kaya sabi ni Paul, ano kayo humatol sa inyong kapatid na kayo naman lahat naharap sa hukuman ni Kristo? Ibig sabihin talagang may mga sent people na pwedeng maghatol talaga sa loob at labas. Mga banal na tao, yan sabi sa Biblia. Kaya sa atin, mahirap humatol ka sa isang tao. Halimbawa, hatulan mo isang tao. Yan si sister, ano yan? Mas bright ako dyan eh. Ayan, mas matalino ako dyan. Huwag ganun. Pangit yan. Yan, mas magaling ako dyan. Ako, mas ano ako dyan. Hindi ganun. Ako nga, sa tingin ko, pag may nakasalubong ng tao, sa tingin ko, naglalakad, naglalakad lang yan, pero milyonaryo yan. Ginaba ko yan sa sarili ko. Kasi pag tingin ko na kung nakamotor, kung siya naglalakad, iyabang ko na. Kasi kami noon, actually, ilang kilometro nilatag namin yun. Pero sa tulong ng Diyos, hindi na naglalakad na yun. Mga ano ng Diyos yan, mga pagpapala. Hindi ko na nga alam, magkano minimum ngayon sa chip eh. 15. 15. Mga senior ako. Kaya, 13 ba? Ang senior? 15, Kaya- 13 sa senior. Saan? Ang pagtuturo sa salita ng Diyos, pag-aral, Sa puro bibay ko. reconciliation, Kung ano. Sa kasi, kailangan tayo mismo ang may maganap bago ka mag-correct sa iba. Churches, individual, kailangan sa atin muna. ito po bishop na yung Roman 13:2. At binasa natin ito. Kaya angat ang sumasalangsang sa kapangyarihan ay sa utos ng Diyos sumasalangsang. At ang mga nagsisisi
sumasalansa ay nagsisitanggap ng kahabulan sa kanilang sarili. Yes. Halimbawa, kung anong crime na gawa ng isang tao and then under civil government. Kung pumatay sila, tatanggap sila ng kahatulan kung ilang taon ang imprisonment mo. Eh, katulad ko, halimbawa, in 27 years na prison is spiritual, ang kaso yun. Nung nakalaya na ako, lingkod na ako sa Panginoon, yung pag-lingkod ko, hindi na ako kulit ng nasa para pumasok ng kulungan. Yung kalayaan ko, iniingatan ko na ito na binigay sa akin ng Diyos. Kasi walang nakakalam sa buhay ng tao kung paano ang pagtawag ng Diyos sa sinuman, sa kalooban ng Panginoon. Kasi nga, whether you like it or not, ang tao, commit mo na siya ng kasalanan bago siya maglingkod sa Diyos. Yan ang design ng Gentile. So ngayon, binanggit ng Scripture para hindi ka magkaroon ng takot, sumunod ka. Diba? Balikan mo yung unang istansa. Kaya nga't ang sumasalangsa, Stop mo na. Ang sumasalangsa, dating sa literal crime under civil government. Pagdating sa divine government, ang sumasalangsa ang kasunod. sa kapangyarihan ng sa utos ng Diyos. Yun. Ang tao, kung nagkaroon siya ng crime sa spiritual, sa Diyos siya magkakaroon ng kaparusahan. Ang tao, kapag nagkaroon siya ng crime sa civil government siya magkaroon ng kaparusahan. Kaya 2 kinds pa lang yun. Ang Christian na yun, nag-celebrate ng mga palatuntunan ng Diyos. Sila ay naggamit sa mga tradisyon ng sanlibutan. Magkakasala sila sa Diyos. Kasi sila sumasalang-sang sa Diyos. Ang gobyerno, walang kasalanan sa isang tao o sa isang religion na nag-celebrate ng mga palatuntunan dahil siniparin ng batas sa state ng religious. Mautak ang gobyerno, mautak. Kasi kung, nag-celebrate tayo ng April 14, kasabi ng gobyerno, oops, bawal yan. Bakit pinag-celebrate? Ang nakalagay dito sa batas, October 4, halimbawa, huli tayo parehas. Para hindi sila magkasala, hugas kamay sila. Kaya nag-decide ang Amerika from 1878 century, okay, separate natin ang religious para malaya silang gumawa ng corruption sa mundo. Pero hindi nila alam, kalaban nila ang corruption. Kaya ibabagsak ang mga bansa ngayon. Ang kalaban nila, akala nila Russia, akala nila China, hindi, Cordero, kalaban nila dyan. Ang karamihan na, yun na, bumabagsak na nga talaga eh. Yung mga katulong, totoo na, di ba? California, Pwede ka bagsak na. Okay, sige. Punta ng probinsya. Anong ibig sabihin dito sa Romans 15:2 at saka 4? Basahin ko sa 2. Bawat isa sa atin ay magbigay lubod sa kanyang kapwa, sa kanyang ikabubuti sa ikatitibay. Sa 4, sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aaliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pagbasa. Yung binasa ni Sister kanina, Exodo 19:5, yung bayan ng Diyos kailangan makinig siya. Pag nakinig siya, lalakad siya ayon sa Espiritu para matupad niya ang kahilingan ng kautusan. Pag nasunod ng taong ito, hindi na siya magsasalita ng pangit na salita laban sa kapatid. Yan si kapatid, ano yan? Yan si kapatid, ano yan? Kasi lumakad na siya ayon sa Espiritu. Magbigay na siya lugod sa Diyos. Hindi na siya magsalita laban sa kapatid, laban sa kapatid. Kaya pag nakita niyong may taong nagsalita laban sa kapatid, hindi lumalakad ayon sa Espiritu yan. Lumalakad ayon sa laman. Magiging kalaban nila yung mga ministro ng Diyos na hindi kilabot sa paggawa ng mabuti kundi sa paggawa ng masama. Kalaban nila yan. Kasi pagsabihan talaga yan. Sabihan talaga yun yan. Kaya minsan pag kami nagkamali, sabi nga doon, panalangin niyo. Ano yung sis? Romans 15?
Tinto at saka 4. Kasi may dalawang kasalanan. Yung kasalanan ukol sa laman, may kapatawaran yun. May kasalanan ukol sa espiritu, walang kapatawaran. Yung may kapatawaran, yun yung may address pang ipanalangin. Pray. Pero yung laban na sa espiritu, wala nang panahon yun para... Ito huling tanong ko isa Hmm. dito sa Hebreo 6:4 hanggang 6. Sabi dito, sapagkat tungkol sa mga minsan na liwanagan ng kalasak ng kaloob ng kalangitan at mga kabahagi ng Espiritu Santo sa 5 at nakalasak ng mabuting salita ng Diyos at ang mga kapangyarihan ng panahong darating 6 at saka nahiwalay sa Diyos ay di na maaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinangakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inalagay muli sa hayag ng kahiyaan. Diba? Mga sakit. Diba? Sarap, Nakatanggap na nakarasak tapos mo. hindi, nakalasap na tapos hindi sinunod yung pangako. Si Brad Loloy nagkaroon ng kamitanin. Lumangoy kami, o yung nauna, sunod si Loloy, sunod si Brad Jose. Ngayon, papunta kami sa isang barko na malumot. Nung paglingon ni Brad Loloy, si Brad Jose nawala. Tapos, nahirapan daw si Loloy sumunod sa akin kasi madulas daw yung barko. Sabi ko raw kay Brad Loloy, ganito lang bro ha, ganyan, ganyan na. Hirap daw siya, tapos nakagising siya. Yung nangyari na to, kasi si Brad Loloy na naginig, unang nawala si Brad Loloy. Sumunod si Brad Loloy. Diba, nagkatotoo. Yan. Yung mga yan, nakalasap na yan. May sa pagsisisi, wala nang Yun ang matatakot. hain para sa kanila dahil nakalasap na yan. Kailan niya? Si Loloy ngayon, nagti-tiktok, nagre-reel, sa libutan na, parang lasing palagi. Alam niyo, para sa akin, kasi ang Diyos mabait. Pag ginawa ng taong isang violation against the Holy Spirit, pasayahin ka muna. Pag tamasay ka mo sa libutan, bigla ka muna gano'n din. Bubulat ka na lang dyan. Kasi pasayahin ka muna, minsan nakabuhay. Pagbibigyan mo. Pasayahin ka muna. Sige. Eh, kung 10 babae ka muna dyan, puntay ka dyan, sige, enjoy ka dyan, sige, inom. One day, wala na. Kasi wala nang time yun eh. Ngayon, itong kapatid mo, Magsisihan, wala na. itong kapatid mo, tinitingnan ko ito kung anong purpose ng Diyos. Dahil, nag-uusap na tayo at sinabi ko na sa Panginoon, yung magiging pasya at gagawin ng Christ government, Ministry of Reconciliation. Titingnan ko pa ito kung ano ang kalooban ng Diyos dito sa sitwasyon dahil